Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang dalagang hinangaan ng marami dahil sa kanyang ganda at yaman. Ngunit lito ang lahat ng sagutin niya ang isang lalaking itinuturing ng iba na hamak na security guard lamang. Ngunit sa likod ng uniforme at pagpupuyat sa gate. Ano nga ba ang itinatagong sikreto ni Luisito? Ang pag-iibigang akala ng marami ay mauuwi sa hirap, ay magbubukas pala sa isang katotohanang yayanig sa buong bayan. Isang araw, laking gulat na lamang ng lahat ng bisitahin siya sa kanilang barong-barong. Hindi ng tricycle, kundi ng isang kumikinang na helicopter. Bago tayo magpatuloy sa kwento, ay maaari po ba ako makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? Sana ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings ngayong araw. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento at simulan na po natin. Sa gitna ng maingay at abalang syudad, nakatayo ang isang prestiyosong kondominium kung saan naninirahan ang mga elite at tanyag na tao. Dito nagtatrabaho si Luisito bilang isang security guard. Sa unang tingin, aakalain mong karaniwang lang siya. Laging maayos ang uniforme, laging nakangiti, at tila kontento na sa kakarampot na sahod. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may lalim na hindi maaarok ng sinuman. Dito rin nakatira si Bien, ang kaisa-isang anak ng isang bilyonaryong negosyante. Si Bien ay kilala hindi lang sa ganda, kundi sa pagiging mabuti ang loob. Sa kabila ng kanyang yaman, mas gusto niya makipag-usap sa mga ordinaryong tao kaysa sa mga mapagmataas niyang kauri. Magandang umaga po, Ma'am Bien. Ingat po kayo sa pagmamaneho. Salamat, Luisito. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na Bien na lang, masyado ka namang formal. Napakamot na lang sa ulo si Luisito habang pinagmamasdan ng papalayong sasakyan ni Bien. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na maraming nagkakagusto kay Bien. At isa na roon si Tonton, ang anak ng may-ari ng pinakamalaking kumpanya ng real estate sa bansa. Si Tonton ay kilala sa pagiging mapagmataas sa tingin niya sa lahat ng mas mababa sa kanya ay basura lamang. Isang hapon, habang nagbabantay si Luisito sa gate, dumating si Tonton lula ng kanyang mamahaling sports car. Hoy guard, buksan mo ang gate ng mabilis. Hindi mo ba alam kung sino ang dumarating? Malilate ako sa date namin ni Bien. Pasensya na po, Sir Tonton. Kailangan ko lang pong i-verify ang inyong entry code ayon sa protocol ng building. Protocol? Alam mo ba na kaya kong bilhin ang buong agency mo? Huwag kang umasta na parang may kapangyarihan ka. Dahil guard ka lang. Hindi kumibo si Luisito. Nanatili siyang kalmado. Isang katangi ang tila hindi akma sa isang taong inaapi. Pinagbuksan niya ng gate si Tonton. Ngunit bago pa man makapasok ang kotse, lumabas si Bien mula sa lobby. Nakita niya ang lahat ng pangyayari. Tonton, ano bang problema mo? Hindi kailangan mambastos ng tao dahil lang sa trabaho nila. Bien, honey, tinuturuan ko lang itong tauhan niyo ng leksyon. Masyadong mabagal kumilos. Huwag mo siyang tawaging tauhan. Si Luisito ay kaibigan ko. At kung ganyan ang ugali mo, mas mabuting wag na nating ituloy ang dinner na ito. Napahiya si Tonton sa harap ng maraming tao. Galit siyang humarurot palayo. Ngunit bago siya umalis, binigyan niya pa si Luisito ng isang matalim na tingin. Tinging nagsasabing hindi pa sila tapos. Sa paglipas ng mga linggo, lalong naging malapit si Bien kay Luisito. Madalas siyang magdala ng pagkain sa guardhouse at doon sila nagkakausap ng matagal. Marami ang nagtataka. Bakit ang isang katulad ni Bien ay naglalaan ng oras sa isang hamak na gwardya lamang? Luisito, bakit parang hindi ka man lang natitinag sa mga sinasabi ni Tonton? Kung ako yun, baka nasagot ko na siya. Bien, ang tunay na lakas ay wala sa kung gaano kalakas ang boses mo o kung gaano kalaki ang pera mo. Ang tunay na lakas ay ang pagkontrol sa sarili sa gitna ng unos. Namangha si Bien sa mga salita ni Luisito.
Hindi ito salita ng isang ordinaryong tao. May talino at karanasan sa likod ng bawat pangungusap nito. Doon napagtanto ni Bien na nahuhulog na ang loob niya sa lalaking ito. Isang gabi, sa ilalim ng maliwanag na buwan habang duty si Luisito, naglakas loob si Bien. Luisito, alam kong sasabihin ng iba na baliw ako. Sasabihin nila na hindi tayo bagay, pero hindi ko na kayang itago. Mahal kita. Gusto kong maging tayo. Nabitawan ni Luisito ang kanyang hawak na lagbok. Hindi siya makapaniwala. Ang babaeng pinapangarap ng lahat ay nagtatapat sa kanya. Isang lalaking walang may pagmamalaki kundi ang kanyang dangal at uniforme. Bien, sigurado ka ba? Maraming magagalit. Ang pamilya mo, ang lipunan. Mahihirapan ka sa piling ko. Handa akong harapin ang lahat. Basta kasama kita, Luisito. At doon, sa harap ng gate ng kondominium, sinagot ni Bien ang hamak na security guard. Ngunit ang balitang ito ay mabilis na kumalat tulad ng apoy sa tuyong damo. Umabot ito sa pandinig ni Tonton at sa mga magulang ni Bien. Naging usap-usapan ang kanilang relasyon. Tinatawanan sila, kinukutya, at tinatawag na beauty and the guard. Ngunit habang ang lahat ay nakatuon sa pagkakaiba ng kanilang estado, walang nakakaalam na si Luisito ay may hawak na telepono sa kanyang bulsa na tumunog sa kalagitnaan ng gabi. Isang tawag na magbabago sa lahat. Hello? Opo boss, handa ng lahat. Sa susunod na linggo, tapusin na natin ang pagpapanggap na ito. Oras na para bumalik ako sa totoong mundo ko. Ano ang tinutukoy ni Luisito na pagpapanggap? Sino nga ba talaga ang lalaking ito na nagtatago sa ilalim ng asul na uniforme? At ano ang gagawin ni Tonton kapag nalaman niyang ang taong minaliit niya ay may kakayahang pabagsakin ang kanilang buong kaharian? Hindi nagtagal at naging mitya ng malaking gulo ang pag-iibigan ni Bien at Luisito. Sa mundo ng mga alta at makapangyarihan, ang isang relasyon sa pagitan ng isang bilyonaryang tagapagmana at isang security guard ay itinuturing na isang malaking kahihiyan. Ngunit para kay Bien, si Luisito ang tanging tao na nakakita sa kanya ng higit pa sa kanyang bank account. Isang gabi, ipinatawag si Bien ng kanyang ama, si Don Ricardo, sa kanilang mansyon. Naroon din si Tonton na may nakakalokong ngisi sa kanyang mga labi. Bien, ano itong naririnig ko? Totoo ba na ipinagpapalit mo ang dangal ng ating pamilya para sa isang gwardya? Isang hamak na tauhan sa kondominium? Papa, hindi siya hamak. Si Luisito ay isang mabuting tao. Mas may prinsipyo pa siya kaysa sa mga taong nakapaligid sa atin na puro pera lang ang nasa isip. Honey, baka naman nakulam ka lang ng guard na yun. O baka naman ginagamit ka lang niya para makakawa ng pera. Isipin mo Bien, guard siya. Ikaw ay isang bilyonarya. Hindi kailanman magtatagpo ang langit at lupa. Huwag mo kaming pakialaman, Tonton. Alam kong nararamdaman ko. At ikaw, Papa, akala ko ba'y tinuro niyo sa akin ang halaga ng tao ay nasa puso at hindi sa bulsa? Galit na inampas ni Don Ricardo ang mesa. Dahil sa nangyari, ipinag-utos niya na sibakin sa trabaho si Luisito at pagbawalan nitong lumapit sa kanyang anak. Sa loob ng isang gabi, nawalan ng trabaho si Luisito. Ngunit sa halip na magalit o magmakaawa, tinanggap niya ito ng may kakaibang katahimikan. Kinabukasan, pinuntahan ni Bien si Luisito sa maliit at barong-barong na tinitirhan nito sa dulo ng isang liblib na barangay. Laking gulat ni Bien nang makita ang kalagayan ng kanyang mahal. Luisito, patawarin mo ako. Dahil sa akin, nawalan ka ng trabaho. Pero huwag kang mag-alala, tutulungan kita. May mga ari-arian ako, hindi ka magugutom. Bien, tumingin ka sa paligid mo. Simple lang ang buhay dito. Pero masaya ako dahil nandito ka. Huwag kang mag-alala sa trabaho ko. Ang mahalaga ay ang tiwala mo sa akin.
Habang nag-uusap ang dalawa, isang itim na SUV ang huminto sa tapat ng barong-barong. Bumaba rito si Tonton kasama ang ilang mga bodyguard. Gusto niyang ipahiya si Luisito sa harap mismo ni Bien. Tingnan mo nga naman, ang prinsesa ng Forbes Park nandito sa tambakan ng basura. Bien, tingnan mo ang lalaking pinili mo. Nakatira sa bahay na konting hangin lang ay tutumba na. Luisito, eto ang 5 milyong piso. Layuan mo si Bien at huwag ka na magpapakita sa kanya kahit kailan. Inihagis ni Tonton ang isang bag na puno ng pera sa paanan ni Luisito. Ngumiti lang si Luisito ng tipid. Isang ngiting tila nanguuyam. Sir Tonton, ang 5 milyon nyo ay baka kulang pa pambili ng gulong na sasakyan ko. Kung alam nyo lang ang totoo. Anong sabi mo? Kotse? Baka kamo gulong ng kariton. Guard ka lang, Luisito, at mananatili kang basura hanggang sa mawala ka. Sa gitna ng tensyon, tumunog muli ang mamahaling satellite phone ni Luisito na itinatago niya sa ilalim ng lumang lamesa. Sa pagkakataong ito, hindi niya na ito pinatay. Sinagot niya ito sa harap ni Tonton at Bien. Sir, nakahanda ng lahat. Ang merger ng inyong kumpanya at ng kumpanya ni Don Ricardo ay depende na lang sa inyong pirma. At tungkol kay Tonton, nalaman naming ang pamilya nila ay baon na sa utang at ang tanging paraan nila para makabangon ay ang pakasalan ni Tonton si Bien. Sabi ng isang boses sa telepono. Nanlaki ang mga mata ni Tonton. Hindi niya marinig ang boses sa kabilang linya. Pero nakita niya ang biglang pagbabago sa aura ni Luisito. Ang dating mainhin at mapagkumbabang gwardya ay biglang nagmukhang isang leon na handang manira. Sige, ihanda ang private chopper. Bukas na bukas din, bibisita tayo sa bahay ng mapapangasawa ko. Gusto kong makita ang reaksyon nila. Pagkaalis ni Tonton na puno ng pagtataka at galit, naiwan si Bien na nakatulala kay Luisito. Luisito? Ano yun? Anong merger? Anong chopper? Sino ka ba talaga? Bien, mahal kita. Iyon ang totoo. Pero may isang bahagi ng buhay ko na kinakailangan kong itago para malaman kung sino ang mga taong tapat sa akin at sino ang mga taong nakatingin lang sa titulo ko. Bukas, malalaman mo ang lahat. Pero pangako, kahit anong mangyari, ako pa rin ang Luisito na minahal mo. Kinagabihan, hindi nakatulog si Bien. Samantala, si Tonton ay nagpaplano na ng mas masama. Nais niyang ipaya si Luisito sa isang malaking party na gaganapin sa mansyon ni Bien kinabukasan. Ang hindi alam ni Tonton, ang party na iyon na magiging huling gabi ng kanyang paghahari-harian. Kinabukasan, nagtipon ang mga pinakamayayamang negosyante sa bansa sa mansyon ni Don Ricardo. Naroon si Tonton, nakasuot na mamahaling tuxedo. Handang i-announce ang kanilang engagement ni Bien kahit hindi pa ito pumapayag. Ladies and gentlemen, ngayong gabi, hindi lang natin ipagdiriwang ang tagumpay ng ating mga kumpanya, kundi pati na rin ang pag-iisang dibdib namin ni Bien. Ngunit bago pa matapos ni Tonton ang kanyang sasabihin, isang malakas na tunog ng hélice ng helicopter ang narinig sa himpapawid. Ang malakas na hangin nito ay nagpatalsik sa mga dekorasyon sa garden. Isang itim at gold na helicopter ang dahan-dahang lumapag sa malawak na lawn ng mga mansyon. Dahil doon ay lahat ay napahinto, lahat ay nagtakip ng tenga. At nang bumukas ang pinto ng helicopter, isang lalaking nakasuot na gawa ng pinakasikat na designer sa mundo ang lumabas. Ang kanyang bawat takbang ay puno ng awtoridad. Sino yan? Bakit siya naglanding sa garden ko? Nang tuloy ang makalapit ang lalaki at tanggalin ang kanyang shades, halos mahulog ang panga ni Don Ricardo at si Tonton, namutla ito na tila nakakita ng multo. Luisito? Tanong ni Bien. Ang hamak na security guard na nilait, inapi at tinapunan ng pera ay nakatayo ngayon sa harap nila bilang ang pinakabatang bilyonaryo sa Asia.
si Luisito Alexander Boncuesta, ang may-ari ng agency at ng kumpanyang magliligtas sana sa kanila sa pagkalugi. Ano ang gagawin ni Don Ricardo ngayong alam na niyang ang taong itinaboy niya ang tanging makakatulong sa kanya? At paano haharapin ni Tonton ang katotohanang ang taong tinawag niyang basura ay ang siyang may-ari ng lupang kinatatayuan niya? Ang buong garden ng mga mansyon ni Don Ricardo ay nabalot ng katahimikan. Ang tanging naririnig na lamang ay ang dahan-dahang paghinto ng hélice ng helicopter sa background. Ang mga bisitang kanina lang ay nagtatawanan at nagchichismisan tungkol sa gwardyang nanligaw sa bilyonarya ay tila naging mga ribulto. Si Luisito, o mas kilala na ngayon bilang Sir Luisito Alexander Boncuesta, ay naglakad sa gitna ng mga tao. Ang kanyang tindig ay hindi na ang nakayukong gwardya. Ito ay tindig ng isang hari. Imposible. Hindi. Nagpapanggap lang yan. Don Ricardo, huwag kayong maniwala. Magnanakaw yan. Ninakaw niya sigurong helicopter na yan. O kaya inupahan lang para ipahiya tayo. Huminto si Luisito sa tapat ni Tonton. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa nang may bagyang ngiti sa kanyang mga labi. Sa likod ni Luisito, 6 na lalaking nakabarong at may earpiece ang agad na pinalibutan ang paligid. Sir Tonton, hanggang ngayon ba hindi mo pa rin matanggap ang katotohanan? Sabi ko sa iyo, ang 5 milyon mo ay baka kulang pa sa pambili ng gulong ng isa sa mga sasakyan ko. Gusto mo bang ipakita ko sa iyo ang resibo ng helicopter na ito? Luisito, ikaw ba talaga yan? Pero bakit? Bakit ka nagtrabaho bilang security guard sa sarili mong kondominium? Don Ricardo, sa mundong ginagalawan natin, mahirap malaman kung sino ang kaibigan at sino ang nakatingin lang sa makinang naginto. Nagpanggap akong gwardiya dahil gusto kong makakita ng tunay na pag-ibig at kulay ng mga taong nasa paligid ko. At sa maikling panahon na yun, marami ako natuklasan. Lumingon si Luisito kay Bien na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapagsalita. Ang mga mata ni Bien ay puno ng luha. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa halo-halong emosyon. Bien, patawarin mo ako kung nilihim ko ito sa iyo. Pero ikaw lang ang tanging tao na tumingin sa akin ng walang halong interes. Minahal mo ang isang hamak na guard. At dahil doon, napatunayan ko na ikaw ang babaeng karapat-dapat na makasama ko sa aking kaharian. Lalapit sana si Bien pero biglang humarang si Tonton. Desperado na at tila nawawala sa sarili. Hindi! Don Ricardo, huwag kayong magpaninlang. Ang merger natin, ang kumpanya nyo, babagsak kung hindi matutuloy ang kasal namin ni Bien. Siya ay isang impostor. Speaking of merger, Don Ricardo, nalaman ko na ang kumpanya ni Tonton ay ginagamit lang ang pangalan ninyo para makakuha ng loan sa bangko. Ang totoo niyan, bankrupt na sila at ang kumpanyang sinasabi niyo magliligtas sa inyo, iyon ay ang Cuesta Global Group. At ako ang chairman niyon. Parang binagsakan ng langit si Don Ricardo. Ang kumpanyang matagal na niyang nililigawan para sa isang investment ay ang kumpanya pala ng lalaking pinalayas at minaliit niya. Tonton, kanina itinapon mo sa paanan kong 5 milyong piso. Ngayon, ibabalik ko sa iyong pabor. Suminya si Luisito sa kanyang asistante. Isang briefcase ang binuksan at tumambad ang mga dokumento. Heto ang mga utang ng pamilya mo na binili ko sa bangko kaninang umaga. Sa madaling salita, Tonton, ako nang may-ari ng bahay ninyo, ng mga sasakyan ninyo, at pati na ng kumpanya ninyo. At dahil sa pamabastos mo sa magiging asawa ko, I'm calling all those loans today. You have 24 hours to vacate my properties. Napalood si Tonton sa damuhan. Ang kayabangan niya ay naglaho na parang bula. Ang mga bisitang kanina ay panig sa kanya, ay dahan-dahang lumayo. Ayaw madamay sa pagbagsak ng pamilya nito. Luisito, iho, pasensya ka na sa mga nasabi ko. Alam mo naman, protektado lang ako sa anak ko. Huwag na po kayo magpaliwanag, Don Ricardo. Alam ko ang takbo ng isip ninyo.
Pero gagawin ko ito, hindi dahil sa inyo, kundi dahil kay Bien. Itutuloy ko ang investment sa kumpanya ninyo. Pero sa isang kondisyon, si Bien ang magiging Chief Executive Officer. Wala kayong pakikialam sa desisyon niya. Walang nagawa si Don Ricardo kundi tumango. Ito na ang huling pagkakataon para maisalba ang kanilang kabuhayan. Humarap si Luisito kay Bien at lumuhod sa harap ng maraming tao. Sa pagkakataong ito, hindi lagbok ang hawak niya, kundi isang singsing na may diamanting kasing ningning ng mga bituin. Bien, mula sa gate ng kondominium hanggang sa loob ng helicopter na ito, ang puso ko'y sa'yo lang. Will you marry a hamak na guard na ngayon ay handang ibigay sa iyong buong mundo? Umiiyak na tumango si Bien at niyakap si Luisito. Ang paligid na puno ng tensyon ay napalitan ng malakas na palakpakan. Ngunit sa isang sulok, nakita ni Luisito ang isang pamilyar na muka. Isang tao mula sa kanyang nakaraan na hindi niya inaasahang makikita sa party na iyon. Sino ang misteryosong tao na ito? May mas malalim pa bang sekreto ang pamilya ni Bien na hindi pa alam ni Luisito? At ano ang gagawing pagiganti ni Tonton ngayong wala na siyang matuluyan? Sa gitna ng kasiyahan at palakpakan sa mansyon ni Don Ricardo, nanatiling nakatitig si Luisito sa isang lalaking nakatayo sa madilim na bahagi ng garden. Ang lalaking ito ay si Bienvenido, Senyor, ang kapatid ni Don Ricardo na matagal nang nawala at itinuring na black sheep ng pamilya. Ngunit hindi lang iyon, siya rin ang dating tauhan ng ama ni Luisito na nagnakaw ng malaking pondo ng Cuesta Global Group. Maraming taon na ang nakalilipas. Habang suot ni Bien ang kumikinang na singsing, hindi niya napapansin ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha ni Luisito. Hindi ako pwedeng magkamali. Siyang lalaking sumira sa kalusugan ni Papa. Ang taong naging dahilan kung bakit kailangan ko magsumikap mula sa wala. Sabi ni Luisito sa sarili. Nilapitan ni Luisito ang lalaki, habang si Bien ay abala sa pakikipag-usap sa mga bisita. Hindi ko akalain na dito tayo muling pagtatagpo, Mr. Bienvenido. O dapat ko bang tawaging tito? Dahil ikaw ang kapatid na magiging biyanan ko. Luisita, o mas kilala bilang Alexander. Maliit nga ang mundo. Kala mo ba ikaw lang ang may sikreto? Alam ko ang dahilan kung bakit ka nagpanggap na guard. Pero babalaan kita. Ang pamilyang papasukin mo ay hindi kasing linis ng inaakala mo. Bago pa man makasagot si Luisito, lumapit si Bien na may malawak na ngiti. Luisito, nandito ka lang pala. Oh, nakilala mo na ba si Tito Ben? Kararating lang niya galing abroad. Siyang paborito kong tito. Oo Bien. Nagkakilala na kami. Sa madaling salita. Samantala, si Tonton na kanina ay nakaluhod sa damuhan ay dahan-dahang tumayo. Mayroon siyang nakitang pagkakataon. Nakita niya ang palitan ng tingin ni na Luisito at Bienvenido, Senyor. Alam niyang may something sa dalawa. Agad niyang nilapitan si Bienvenido sa isang tago na lugar. Sir, mukhang hindi niyo gustong lalaking yan. Pareho tayo. Kung matutulungan niyo akong sirain siya, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng impormasyong kailangan niyo para mabawi ang kontrol sa kumpanya ni Don Ricardo. Matalino ka bata. Sige. Makinig ka. May hawak akong dokumento na magpapatunay na ang tatay ni Luisito at ang tatay ni Bien ay nagkaroon ng madilim na kasunduan noon. Kapag nalaman ito ni Bien, hinding-hindi niya mapapatawad si Luisito. Kinabukasan, habang naghahanda ang lahat para sa kasal, isang envelope ang natanggap ni Bien. Laman nito ang mga litrato at lumang papeles. Ayon sa dokumento, ang ama ni Luisito ang nag-utos na ipakulong ang ama ni Bien noon dahil sa isang frame-up sa negosyo, bago pa man yumaman ang mga kwesta. Dahil doon, nagdilim ang paningin ni Bien. Hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan. Agad niyang hinarap si Luisito sa opisina nito sa Cuesta Global Tower. Luisito, sabihin mo sa akin ang totoo. Alam mo bang ginawa ng pamilya mo sa pamilya ko? Kaya ka ba lumapit sa akin?
para bumawi. Para paglaron ako dahil sa galit mo sa tatay ko. Bien, makinig ka. Hindi totoo ang lahat ng yan. Si Bienvenido ang gumawa ng lahat ng gulo noon. Ginagamit niya ang mga dokumentong yan para pag-awayin tayo. Pero ito ang perma ng papa mo. Kitang-kita ko. Akala ko ikaw ang kaligtasan ko. Pero ikaw pala ang pinakamalaking pagkakamali ko. Sa galit ni Bien, itinapon niya ang singsing sa harap ni Luisito at naglakad palayo. Naiwan si Luisito na durog ang puso, ngunit hindi siya susuko. Alam niyang ito ang plano ni Tonton at Bienvenido Senyora para pabagsakin siya. Tinawagan ni Luisito ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan. Ilabas ang lahat ng records mula sa archive noong 1995. Gusto kong makita ang bawat sentimong ninakaw ng Bienvenido at ihanda ang helicopter. Pupunta tayo sa probinsya, doon sa lumang bodega, kung saan itinago ang mga ebidensya. Sabi ni Luisito sa kabilang linya. Habang papunta si Luisito sa probinsya, hindi niya alam na si Bien ay dinala ni Tonton sa isang liblib na lugar sa pag-aakalang ililigtas siya nito. Ngunit sa kalagitnaan ng biyahe, napansin ni Bien na iba ang daang tinatahak nila. Tonton, nasan tayo? Hindi ito ang daan pa uwi. Pasensya na Bien, pero kung hindi kita makukuha sa santong dasalan, kukuhanin kita sa santong paspasan. Kapag nalaman ni Luisito na nasa kamay kita, mapipilitan siyang ibalik sa akin ang lahat ng kumpanya ko. Naglabas ng armas si Tonton. Takot na takot si Bien. Ngunit sa hindi inaasang pagkakataon, narinig nila ang pamilyar na ugong mula sa langit. Ang hangin ay naging marahas at ang mga puno sa paligid ay tila luluhod. Ano yun? Paano niya tayo nahanap? Mula sa itaas, dahan-dahang bumaba ang helicopter ni Luisito. Gamit ang isang megaphone, narinig ang boses ni Luisito na puno ng puot at pag-aalala. Tonton, bitawan mo si Bien. Wala kang takas. Ang buong area ay napapalibutan na ng mga tauhan ko. Ngunit sa desperasyon ni Tonton, tinutok niya ang armas sa ulo ni Bien. Isang akbang pa, Luisito, at itutuloy ko ito. Bumaba ka dyan at ibigay mo sa akin ang perma mo para sa turnover ng ari-arian o mawawala ang pinakamahalagang tao sa buhay mo. Ano ang gagawin ni Luisito? Isasakripisyo ba niya ang kanyang kayamanan para sa kaligtasan ni Bien? O may isa pa siyang alas na hindi inaasahan ng lahat? At paano tatanggapin ni Bien ang katotohanan kapag nalaman niyang si Luisito pala ang tunay na nagligtas sa kanyang pamilya mula sa simula? Nakatutok ang armas ni Tonton kay Bien habang lumalanding ang helicopter sa masukal na bahagi ng bundok. Ang mga tauhan ni Luisito ay mabilis na kumalat, ngunit hindi sila makalapit dahil sa banta ni Tonton. Ang dating mayabang na si Tonton ay mukhang baliw na sa desperasyon. Ang kanyang mga mata ay dilat at puno ng puot. Bumaba si Luisito mula sa helicopter. Wala siyang suot ng bulletproof, tanging ang kanyang puting polo lang na dahan-dahang hinahampas ng hangin. Tonton, bitawan mo siya. Ang galit mo'y nasa akin. Huwag mong idamay ang babaeng walang kinalaman sa alitan natin. Walang kinalaman? Siya ang dahilan kung bakit mo ako sinira. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ka maglalakas loob na kalabanin ako. Ngayon, pumirma ka. Ibalik mo sa akin ang lahat. Inilabas ni Luisito ang isang folder mula sa kanyang likuran. Ipinakita niya ito kay Tonton. Heto na mga papeles, Tonton. Lahat ng kumpanya mo, lahat ng utang mo, permado ko na. Ibibigay ko ito sa iyo, kapalit ni Bien. Habang daan-daang lumalapit si Luisito para iabot ang folder, biglang lumabas mula sa likuran ng isang puno si Bienvenido Senior, ang tito ni Bien, na nakipagsabwatan kay Tonton. Huwag kang maniwala dyan, Tonton. Kapag nakuha niya si Bien, ipapahuli tayo niyan sa mga pulis. Tapusin mo na yan! Sa gitna ng kaguluhan, biglang nagsalita si Bien. Ang kanyang boses ay hindi nabakas ng takot, kundi ng isang matapang na babae.
Tito Ben, alam ko ng totoo. Habang nasa sasakyan kami ni Tonton, nakita ko ang phone niya. Nakita ko mga mensahe ninyo. Ikaw ang tumapos sa negosyo ni Papa noon. Hindi ang pamilya ni Luisito. Ginamit niyo lang ang mga peking dokumento para paghiwalayin kami. Dahil doon ay natigilan si Bienvenido Sr. at si Tonton. Sa sandaling iyon ng kanilang pag-aalinlangan, suminya si Luisito sa kanyang sniper na nasa helicopter. Isang mabilip na pop ang narinig. Hindi bala ang tumama, kundi isang flashbang grenade na nagpagulo sa paningin ni Tonton. Mabilis na kumilos si Luisito. Sinugod niya si Tonton at sa isang malakas na suntok ay napatumba niya ito. Agad namang sinalo ng mga tauhan ni Luisito si Bien at inilayo sa gulo. Si Bienvenido Sr. ay sinubukan pang tumakas. Ngunit hinarang na siya ng mga pulis na kanina pa pala nakabuntot sa helikopter ni Luisito. Tapos na ang laro, Tonton. Ang batas nang bahala sa inyo. Makalipas ang ilang sandali, habang dahan-dahang kumakalma ang paligid, lumapit si Luisito kay Bien. Ang dalaga ay nanginginig pa rin. Hindi dahil sa takot kundi sa pagsisisi. Luisito, patawarin mo ako. Naging mahina ako. Naniwala ako sa mga kasinungalingan nila. Handa akong tanggapin kung ayaw mo na sa akin. Ngumiti si Luisito at tinawakan ang mukha ni Bien. Sabi ko sa iyo, Bien, kahit guard man ako o bilyonaryo, ang puso ko ay hindi magbabago. Ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa tiwala sa nakikita, kundi tiwala sa nararamdaman. At naramdaman ko ang katapatan mo noon pa man. Isang buwan ang lumipas, ang balita tungkol sa pagbagsak ni Tonton at ang pagkakulong ni Bienvenido Sr. ay naging headline sa lahat ng pahayagan. Ngunit may mas malaking balita na kumalat. Ang kasalanang yayanig sa buong bansa. Hindi ito ginanap sa isang hotel. Ginanap ito sa mismong kondominium kung saan nagsimula ang lahat. Doon sa gate kung saan unang nagkakilala ang security guard at ang prinsesa. Ngunit ang pinaka-highlight ng araw na iyon ay hindi ang magarbo nilang resepsyon. Matapos ang seremonya, sa harap ng lahat ng mga bisita at media, isang helicopter ang muling lumitaw. Doon sumakay ang bagong kasal. Anak, mag-iingat kayo. Luisito, salamat sa pagliligtas sa aming dangal. Wala po yun, Papa. Pamilya po tayo. Habang nasa itaas ng himpapawid, nakatanaw sina Luisito at Bien sa ganda ng syudad. Ang hamak na guard ay hindi lang pala nagbabantay ng gusali. Nagbabantay pala siya ng isang pagkakataon na makahanap ng tunay na pag-ibig. Saan tayo pupunta, Miss Boncuesta? Tanong ni Bien. Sa lugar kung saan walang manghuhusga sa atin. Sa lugar kung saan ang pamagat natin ay hindi guard o bilyonaryo, kundi asawa. At doon nagtatapos ang ating kwento. Isang paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa kislap ng diamante o tunog ng elise ng helicopter, kundi sa katapatan ng pusong handang magsakripisyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig dito sa Tamokski TV. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating kwento. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-share ang bidyong ito. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, naway pagpalain kayong lahat ng napakaraming blessings. Ito ang inyong narrator, nag-iiwan ng katagang. Ang tunay na pagkatao. Hindi nakikita sa uniforme, kundi sa gawa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamokski TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.